we praise the Lord for this morning. Hindi ako natuloy sa Fairview kasi sobrang lakas ng ulan. And sobrang lakas ng ulan na nag-decide sila na i-postpone yung paglipat nila ng church. And kaninang umaga, habang ako po ay naliligo, tumawag si Brother Aaron sa akin at sinabing hindi daw makakapunta si Pastor Daniel. So, sabi ko, talagang napakaganda ng plano ng Panginoon. Kasi kung umalis ako ng Fairview, walang maiiwan dito. Di ba? So, kaya kailangan mag-play na rin tayo ng mga homegrown pastors. Sino kaya? Sino kaya tatawagin ng Panginoon? Sino kaya magtutumit sa Panginoon? And dito that we know, ito po ay nakakatawa lang din kasi tayo po ngayong mission months natin, mission emphasis months. As we are pag-aaralan natin yung Book of Acts or the whole Book of Acts ay tatalakayin natin throughout every Sunday. Na hopefully umabot tayo hanggang December sa Acts chapter, nakuning chapter na Acts. Because this is mission emphasis months. But in Acts chapter 1, verse 1 to 11, nagkataon lang din at talagang plano ko ng Panginoon. Ito rin yung ginamit ko nung ako pinag-aaral pa sa expository preaching. So, meron akong kopya 2 years ago. Meron akong kopya 2 years ago. Kaya everything happens for good. Everything happens for a reason. Ngunit pagpasensyahan niyo na po dahil wala akong PowerPoint this morning. Wala akong PowerPoint. Wala akong PowerPoint this morning. Kasi, biglang wala si Pastor Daniel. Ano po, pray ko na si Pastor Daniel. Siya po ay na-stranded ngayon sa baha. Hanggang bewang na baha sa kanilang lugar. Kaya hindi po siya makalis. Mag-pray din natin siya pala. So, ngayong umaga ito, pag-uusapan nabasa natin on Acts chapter 5, isang nakakatakot na parte ng Biblia is how does the people, kung paano tinatest ng people o ng tao ang Holy Spirit. They play with the Holy Spirit. They are playing not just with the Holy Spirit, but just with fire. Now, many times in our life, lalo siguro tayo baka pa, we always heard about warnings. There's so many warnings. Nung bata ko, lagi ako pinagbabuhan ng kita ko na maglaro ng plug ng kuryente. Kasi mahilig ako ilagay yung gunting sa plug. Naalala ko, parang 2 years old yata ako, 2 years old at the time. Or, yung sa tingting na maglalaro ka ng apoy sa kalan, na di uling. Lagi akong pinagbabuhan ng kita ko, and I always hear so many warnings na pag ginawa mo itong bagay nito, ikaw ay mapapahamak. In the context of Acts chapter 5 verse 1 to 11, ang mga tao kausap po nila dito ay Hudyo. Ibig sabihin mga tao na naghihintay sa Messiah. And also those were the people na nagpapako sa Panginoon. And there's also the people na sila mismo yung mga tao una rin na bahagian ng salita ng Diyos, mga Hudyo. So, to give you the context of Acts chapter 5, sila po ay may karunungan sa kautusan ng Panginoon. When the Lord says, do not disobey me, or do not detest your heart, or be half-hearted, mabasa natin yung Numbers in Leviticus, totoo ang sinabi ng Panginoon. And when you commit yourself, commit it 100%, as we can see in Leviticus chapter in the book of Leviticus, na bigla na lang bumukang lupa, na bigla na lang namatay on the spot yung mga priests because they are not worthy. They are not worthy on certain ministry na nilang kinakapitan. Or, yung panahon na yun, ito po yung pag-burn ng incense or pag-aanay sa Panginoon. At namamatay sila on the spot. At meron din naman sakin sa kanilang kayamanan na hindi dapat sila magkakaroon ng ari-arian, ngunit sila ay pupunta ng kanilang kabahayan sa lupaan. And what happened is the Lord punished them and eventually they died. So it is a similar scenario in Acts chapter 5 that may makikilala na yung dalawang tao. Bukod kay Peter and the other apostles,
makikita natin si Ananias and Sapphira. So, alam natin na nangyari na sila ay namatay. Bigla silang bumulagta. And imagine this. The Lord didn't say that they might give or they might give 100% ng kanilang lupa o ng kanilang ari-arian. Hindi sinabi ng Panginoon, ibigay nyo ng 100% ang aking ari-arian. Ngunit, last week, napag-usapan natin na because of the Holy Spirit, because the Lord purchased their heart in the ministry, what do? They sold all of their property and then gave it to the feet of the apostle. In Acts chapter 4, so base natin yung ginawa ng mga tao. But here in Acts chapter 5, even though that they gave their part of their property, sila pa rin po ay namatay. And in this particular verse in chapter 5, ay malalaman natin kung paano nga ba tinitignan ng Panginoon ang ating kasalanan. How does the Lord look to our sin? Sa kasalanan ng tao, paano kaya tinitingnan ng Panginoon ang tao sa kanyang pagiging makasalanan? Now, meron tayong tatlong pointers for this morning, but I want you all to understand that the Lord doesn't care how big or small your sin is, as long as in His transgression against the Lord, it is unholy before the Lord. Ibig sabihin kung ito po ay maliit na malaking kasalanan man, ito pa rin ay kalapastanganan sa Panginoon. Now, nakapunta na ba tayo sa hardware? Bilihan ng mga gamit pang construction. Imagine, bibili ka ng tao. Kung sabihin lang sa'yo ng ng cashier o anong someone sa hardware, wala kaming tao. Ano lang, screw lang, or anong tawag ko rin, tornilyo lang na meron kami. Pwede mo rin gawin tao yan. Do you think it would fit sa iyong lalo? Probably, magkakabit ka lang ng picture frame. Malaking picture frame lang. Maliit na trabaho lang. Kung ito sabihin sa iyo ng teller, wala kaming tao. Screwdriver lang, tornilyo lang meron kami. Hindi lang pag tornilyo, yung 15 mm na tornilyo. Yan pa kalaki yan, 15 mm na tornilyo. So, do you think it would fit to the work na gagawin mo? Your objective is the nail, and then someone will give you something as useful as the nail, pero will not do the job perfectly. And most of the time, this is the same scenario sa buhay natin. When we do sin, kapag tayo nagkakasala, we tend to compare ourselves sa ibang tao, or worse, compare ourselves on our previous selves. Bigyan ko kayo ng isang scenario. Kapag ang tao ay nagkasala, or hindi na nagkasala, gamitin na natin yung mga, sabi natin, nahuhuli ng batas, o namamatay sa batas. Hindi po ako advocate ng extrajudicial killing. Hindi po ito dito sabihin, kung kayo maninita, may mahal sa buhay na pinatay ng panahon na yun, hindi po ito ibig sabihin. Ano lang, example lang. May isang kriminal na talagang makakita, he was proud of what he is doing. He is proud kung paano niya ginagawa ang bawat krimen. And then one day, siya po ay namatay sa isang encounter sa alagad ng batas. And when what happened? These people start telling them na hindi naman masumarang tao na po. Mabait yan. Kung marami naman kay Hitler, mas maraming pinatay si Hitler. Itong tao to, dahil ka lang naman na kanyang pinatay. Si Hitler, 6 na milyon. Or, kapag ang tao ay nahuli yung nanakaw ng maliit na grocery, we tend to compare them sa mga murang na politiko.
Dalawang gatas na naman yung kinuha niya. Yung ano ba, mali-malieta. And we tend to see the sin ng napakaliit lamang na parang hindi tayo nilalagay dito sa Panginoon. And that is the sad reality. The first reality, we compare our sin sa kasalanan ng tao, and we compare our sin sa dati nating buhay. Sa dati nating buhay, lagi ko narinig, dati nga, ako lang yung dati, baka inuno ko na yan. Let's compare yourself to the sin or who you are before. And I am guilty of it. Because most of the time, I always see that. But, ladies and gentlemen, I want you to understand na kahit gano'ng kalitang iyong kasalanan, ito po ay kasalanan sa harap ng Panginoon. At dahil napakaliit na kasalanan, ikaw po ay mailalayo dito sa Panginoon. Kaya naman, sa ating pag-aaral ngayong umagang ito, ay bibigyan ko kayo ng tatlong senaryo. Una, is we see the crime. Nakikita natin ang kasalanan. Now, let's look in Acts chapter 5 verse 1 to 2. Ipinakalala din si Ananias and Sapphira. So the story of Ananias and Sapphira was serious. Seryoso, dahil buhay po ang kabayaran. Ipapalala natin in Acts chapter 4 verses 32 to 37, from 23 pala, 23 to 37, mahabang chapter, mahabang verse to, makikita natin that these people ay hindi naman po sila pinili. Sila po ay nagpusang loob na ibigay na nilang ari-arian sa mga alagad ng Panginoon or to the apostles. But there is a certain man in Acts chapter 5 named Ananias and Sapphira, kanyang asawa, who also sold their possession. Kaya ano pinagkainan nila? Parehas lang naman silang nagbenta ng kanilang ari-arian. Si Ananias at saka yung mga tao on the early church's days, they all both sold their possessions. But on verse 2, dito na makikita natin ang kasalanan. In verse 2, and he kept, itinago niya, he kept that part of the proceeds to his wife, his being aware of it, and bought a certain part and laid it in the apostles' feet. Sa Tagalog siguro nagtabi ng parte. Nagtabi ng parte at yung iba ay binigay lang sa apostles. Now, and the circuit, wala namang mali. Wala namang mali na nagtabi sila para sa sarili nila. Hindi ba inawa mo wala namang mali eh. Para sa kanila yun. Ibinigay pa nga nila sa simbahan. And they gave it to the church. On verse 1. They say they sold a piece of property and gave some money to the church. It's nothing wrong. Walang mali. Giving to the church is both commanded and commendable in 1 Corinthians chapter 15. And they submitted it to the leaders of the church. And Luke, the one who wrote this book, says that the couple bought the money and put it at the apostles' feet, sa paanan ng mga alagad ng Panginoon. At napakaganda ng senaryo na yun. That is too commendable. Hindi para sa mga apostles, pero para sa Panginoon. Because they also share the same burden sa ministry. Ano ba nangyari sa Acts chapter 4? Balikan natin yung lesson natin last week. Acts chapter 4, nakita nila how Peter was persecuted. Hindi siya pinatay, pero siya ay kinulong. At binigyan ng warning. How Peter healed the man, the lame man, on the front of the gate of temple. Kung saan maraming pare, maraming puno ng simbahan, ang hindi kumapansin sa taong lumpo, ngunit si Peter ay napagaling niya ito. And they were burdened, and they said, we want many people more to hear about this Jesus. Same sila ng burden. Ananias in the early people days, they have the same heart. And that is a good trait.
Most churches, sa panahon natin ngayon, would love to have a role to people, or magkaroon ng modernong tao, who are givers, and who submitted to the church leaders. But you wouldn't want like Ananias and Sapphira. Many churches want givers and obedient leaders. Hindi naman leaders, obedient followers. But this church doesn't need Ananias and Sapphira. Not if you wanted God's blessing and provision. Pag-usapan natin bakit. Because what you see sa kanilang buhay is not always what you get. It is granted on the surface that Ananias and Sapphira did something right. But in reality, they did something wrong. Pag-usapan natin according to verse 2, with his wife full knowledge, alam na kanyang asawa, he kept back part of the money to himself. Meaning nagtabi siya ng pera para sa kanya. Hindi naman natin yun. Nagpira siya para sa kanilang pamilya. Para may mga anak mo sila. Now, it is the problem. And it is the problem. The problem wasn't they gave. Hindi po problema na dahil ibigay. Ang problema dito, they said they gave. Sinabi nila. Ikinumit nila. Okay? Balikan natin, hindi po problema dito yung kanilang ibinigay. Ang problema dito, yung sinabi nila, yung ikinumit nila. And they are not forced to sell for property. Hindi sila, pinagalas lang, manibenta kanilang ari-arian. No one forced them. No one forced them to give all the proceeds. But look at the chapter, in the verse 3 of chapter 5. But Peter said to Ananias, why has Satan filled your heart? Sa Tagalog, bakit hinayaan mo na si Satanas ang maghain sa puso mo? Sa paanong paraan? To lie to the Holy Spirit. Hindi lang po ba siya nagsinungaling sa mga apostol, pero siya ay nagsinungaling at nagkasala sa Espiritu Santo. Sa paanong paraan, he get back part. Nagtabi siya ng parte ng pinagbentahan ng kanyang lupa. At balikan natin, hindi po mali na siya inagtabi para sa kanyang sarili. Ang mali dito ay siya ay nagpungit na ibigay ang kanyang ari-arian sa Panginoon. And think about this. Peter is just a man. Paano kaya nalaman nyo na sa Ananias ng daraya? Because the Holy Spirit works. It is what we call the discernment. It is what we call discernment. All of us, nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon, nagkaroon tayo ng discernment ng tama at mali. Pero hindi po tayo nagkaroon ng panguhula. Ay, ganito ba yan? Hindi tayo nagkaroon ng kakayahan ng hula, foretelling or fortune telling. Nagkaroon lang tayo ng kakayahan to discern good and bad. And even the heart of people, we can discern whether the person is good or bad. We can discern them by those words, by those actions. But everyone is welcome here in church. What I'm just telling is that kung dito nga biglang nabatay yung taong nagkasala sa Panginoon, paano pa kaya maging simbahan na mangyayari sa uli ngayon? Na hindi ako nananakot, pero kaya-kaya gawin pa rin ito ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Maaaring habang nag-preach ako, kahit hindi ako prepared, hindi ako mamatay. Maaaring mangyari sa atin yun. Ano hindi ito mananakot? The Lord can do anything what He wants to do. According to His glory, He will do it. And balik tayo kay Ananias. The problem was not this couple misinterpret the truth. The unfortunate chapter in chapter 5, is that they sold and committed the proceeds sa ministry ng Panginoon. Sinubukan nilang dayain ang Panginoon. At tayo rin yan, mga mananampalataya ng Panginoon sa modernong panahon.
Are those times na ikaw ay nanalangin at sinabi mo na, Lord, di ko na uulitin to. Pinapangako ko sa'yo, di ko na uulitin to. Bukas nandun ka na ulit. I assure you that, bukas nandun ka na ulit. Alam mo, sinunod yung struggle ako. Nung ako ay bagong Kristiyano pala. Nag-i-struggle po ako sa pagiging nasego. Malakas akong uminom ng alak. At kung gumising ako sa mga, masakit ng ulo ko, sabihin ko, Lord, ayaw ko na ng gandang buhay. Bagong nil lang na ako. Biglang may pumunta sa bahay namin, kunwari, second floor yung bahay namin. Biglang pumunta doon. MJ, tara, inom na. Yes na, wala akong pera eh. Kami na lang, anak na. Wala kaming lamesa. Pagka madalain na, tapunta yung lamesa yung folding table nandun na. Wala kaming upuan. Makikita ko, idaladalas na makakapang upuan. Hindi mo labas ang bahay ko. May maraming yung labas ng lana. O naman, ikaw na nga yung binisita, di ka mabababa. So, hindi. Tawa pa rin ako. Ay, kinabukasan, gano'n magiging sasabihin ko. Pero, ayaw ko na. Ayoko na God, I commit my life to you. Hindi ko na gagawin to. Nabukasan birthday yung kaklase ko nung high school. Paalis na siya, pupunta na siyang ibang bansa. Pagbigyan mo na yung best friend ko nung high school eh. Sige na nga, ngayon lang naman ulit. Kinabukasan ganun ulit. At paikot-ikot na pagpayo ng buhay ko. I really struggle with that. Now, if you are struggling on sin, ano sabi ng Biblia? Kapag ikaw na nagkakasala, ang gagawin mo? You won. Tatakbo ka. Kung nagkakasala ka naman, pupulin mo. Kung ikaw ay binibigyan ng temptation, just like Joseph on Genesis, you won. Tatakbo ka. May part din tayo dito. Hindi lang yung tao ng kapasalan. May part din tayo dito bilang magkakapatid. We might encourage every one of us here to run palayo sa pagkakasala. Anong silbi ng pagiging simbahan natin kung hindi natin tayo i-review ang isa't isa? We might have the part na sobrang ano tawag dito? Maramdamin. But I kid you not, okay lang ikaw yung magalit sa akin kaysa Panginoon yung magalit sa'yo. I'm not telling na kaya ko utusan ng Panginoon, no. Because we have the discernment, the gift of discernment. On our modern days, if you committed, in our context here, if you will put it into your life, the context here is that the problem is not what you give. The problem here is not what your expected giving is. Probably it's an act or ministry or money. The problem here is that you committed sa Panginoon. Not just your finances, but you committed your life sa Panginoon. Kasi kung hindi mo naman kinumit ang buhay mo sa Panginoon, why you're wasting your time going here at FBCF? You don't need to waste your time here. Nakakaantok, mag-preach si pastor. Pabulol-bulol pa. Hindi pa magandang lightings natin. Tumutulong ba ang church? You're just wasting your time here if you're not committing yourself sa Panginoon. Speaking of commitment, mamaya meron akong announcement sa inyo. Okay. The first one, nakita natin yung crime o yung pagsagawa ng kasalanan. It is committing and not doing what they committed. And in verse 2, makikita natin yung confrontation. On second point pala, sorry. On second point, makikita natin yung confrontation. On verses 3 to 10, masahin ko muli yung verse 3. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back the part of the price of the land for yourself? On verse 4, why it remained, was it not your own? After it was sold, was it in your own control? Why have you conceived these things in your heart? You have not lied to the men, but you lied to the Lord. Kung sabi ko kanina, nung nag-commit sila, hindi na sa kanila yun, sa Panginoon na yan. It is not about the money, but it's about the life. Then, verse 5, it says, Then Ananias, hearing this word,
kagulat to, fell down and breathed his last. Siya po ay bumagsak at namatay. Now, very detailed dito si Luke sa pagkakasulat nito. Ang ganda nito. Why? Because Luke po is a doctor. Doctor si Luke, isang physician. And when he fell down and breathed his last, meaning hindi po siya namatay on the spot. Siya po yung naglag, na-realize niya, namatay siya. Pero ito is the split of seconds, hindi po ito matagal na oras. Nalaglag, siguro nakahinga po siya ng isa, then pag-breathe out, wala na. Kasi nung unang panahon, kapag namamatay yung tao, for example, itong mga Levites, yung mga pare, nung panahon ng Old Testament days, huwag sila po yung namatay, pero sila namamatay, nakatayo pa lang, namamatay na sila sa pagbagsak nila. Pero nabagsak muna siya bago siya mamatay. Why is it significant? Why is it significant na manatlag muna siya bago siya mamatay? Basahin natin yung kasunod. So great fear come upon all of those who hear these things. Nagkaroon ng maraming tao and rebuke sa mga taong nakakita at nakarinig sa mga bagay na ito. And then the young men, when we say young men, ito po yung mga sabihin natin deacons or leaders or disciples ng mga apostle. Young men aroused and wrapped him, carried him out and buried him. Sa kultura ng mga Hudyo, hindi sila pwedeng humawak ng mga patay. Dapat pag namatay, ibabalot at inilibing agad. So wala nang damay na nangyari. Wala nang bullying na nangyari. Wala nang pamalitan na nangyari. Nung namatay, bagsak, wala na. Then muna tayo sa kasunod, ng chapter verse 7. Now it was about 3 hours later. Bakit mahalaga yung 3 hours later? It is a decaying moment na ng katawan ng tao. See how detailed Luke is? Si Luke, na isang physician, decaying time na po yun ng katawan ng tao. Kapag 3 oras ng patay ang isang tao, ang kanyang pong katawan ay nagre-release na ng chemicals to decompose himself. See how detailed this. 3 hours later, when his wife came in, not knowing what happened, ibig sabihin hindi ka nag-uusapan, Peter answered her, "Tell me whether you sold the land for so much." "Yes, for so much." Ang hirap yung hindi sa English, Tagalogin natin. Sabi dito, ang verse 8, sinabi sa kanya ni Pedro, "Sabihin mo sa akin kung ipinagbili niyo sa gayon halaga ang lupa." Meaning, this wife probably bragged about the land. Peter, ito yung bentahan namin, 2 milyon. Then Peter asked him, ganyan ba talaga ang presyo? And the woman said, oo, sa kanyang halaga. At sinabi ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo sa pintuan ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at sa kanilang dadalhin ka sa labas. Agad siyang bumagsak sa kanyang mga paanan at namatay. Pumasok ang mga kabinataan at natagpuan nilang matay siya. Siya ay kanilang nilabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Now, this is the confrontation. On the first point natin is how we see the crime. On second point natin today is the confrontation. The rebuke mismo o yung kabayaran na mismo ng iyong kasalanan. Peter exposed Ananias. Not just exposed, but revealed to him that the Holy Spirit knows what his heart is. And he said his heart is filled of Satan. Yet he lied to the Holy Spirit and gave some of the money to receive for the land. You notice that Peter called Ananias by name, and
and that he was not fooled. Hindi po siya naloko. How did Peter know? Of course, the Lord revealed it to him. That is the discernment. Peter told Ananias 40 theoretical questions that how Satan filled your heart. It does not belong to you before it was sold. What if the money is your disposal? What made you think of doing such things? Now, the purpose of this question is to intend to expose the crime. Ibig sabihin, hindi lang basta yung investigation, but it is to expose. And according to Peter, Ananias had a twofold problem. May dalawa po siyang problema. Meron siyang doble-doble problema. Una, siya ay sinungaling. Pangalawa, his heart is filled with Satan. Pangatlo, siya po ay nagkasala sa Espiritu ng Panginoon. Siya po ay nagsinungaling. Siya po ay nandaya sa harapan ng Panginoon. At isa mga problema niya ay ang kanyang puso. The question, how is it your heart was filled? How is it that Satan has filled your heart? And Ananias had a heart problem. Meron siyang sakit sa puso. Hindi sakit sa puso na cardiac pero sakit sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso that he pretended to be something that he is not. That is called hypocrisy. Totoo lang mga kapatid, hindi naman ng buhay ni Ananias. Kung hindi niya binigay yung mukha niya, wala siyang problema. Tuloy ba? Kung hindi siya nag-commit sa Panginoon, wala siyang problema. Probably, when it says that Satan filled your heart, probably it was filled with pride. It was filled with sense of I am. In fact, the word hypocrisy in Greek means play acting. Umaakto ka lang. And that is how exactly Ananias and Sapphira did. Ganun po ang ginawa nila. Umaakto lang sila. And to be clear on this, what Ananias did is quite no small things. Hindi po maliit na pagkakasala ang ginawa niya. He portrayed himself to be more spiritual than he is. He tried to create a false impression. And yet, it was exposed that his false impression that he will be praised by the men. Siguro nakita niya yung mga taong nagdalaman ng ari-arian, simbahan, o sa paanan ng mga disipulo ng Panginoon. Probably nakita niya, pinapayapakan, probably nag-iiyakan yung matuwa. O gusto ko rin yan. Pero wala. Alam ng Panginoon ang kanyang puso. The first one is Ananias had a heart problem. Number 2 is Ananias had a tongue problem. Sinungaling. Mga kapatid, I'm gonna be honest with you. And I'm gonna be blunt in this one. Ang pagsisinungaling po at ang pagpatay ay magkaantas lamang ng kasalanan. Kung ikaw ay sinungaling ngayon, katumbas lang din yan ang pagpatay mo ng tao. Kasi kung kayo magiging, sino nakakita kay Hitler? Hitler. O, huwag lang yung pinakamatulong tao nila na ginawin sa buhay nyo, pinakamalayong ginawin yung tao sa buhay nyo. Makita mo sa harapan ng Panginoon, ang kasalanan mo, nakalagay sa record mo, sinungaling. Yung nakalagay sa record yung katabi mo, sabihin natin daan-daan ang kanyang pinatay. And the Bible says, parehas kayo pumunta kayo ng impyerno. Do you think you can bargain sa Panginoon? Sinungaling lang naman ako. Bakit kasama mo ako ng mga tao? What does the Bible says? Ang bawat kasalanan ay magkakatumbas. Pare-parehas lang ang antas ng kasalanan. So dito, si Ananias, meron yung problema sa kanyang kalita, sa kanyang dila. Dahil siya po ay sinungaling. If you want to know what happened to those sinungaling, sa mga sinungaling na tao, read Revelation chapter 18:21. Chapter 18 hanggang chapter 21. Makikita nyo ang
magiging kalagayan ng mga tao sinungaling, kalagayan ng mga tao hindi naniniwala sa Diyos, mga tao nag-reject sa Panginoon, mga taong pinili nila na baguhin ang kanilang sarili. Pinili nila na baguhin ang disenyo ng Panginoon. And it was 4 or 5. They are swimming in the brim fire of lake. On verse 7 and verse 8, kanina si Ananias, ngayon naman si Sapphira. Now, si Sapphira po, ay tinatawag natin element lang. Kumbaga, nadamay. But Sapphira also put herself in the situation na siya rin po mismo ang magkakasala. Kasi on verse 7, tumakbo pa siya, tapos sa po sa it says, in verse 8, Peter answered her, "Tell me whether you sold the land for so much." And she said, "Yes, for so much." Alam niyo ba, kumikilos po ang kaaway natin. Unang-una sa atin. At kapag hindi tayo kumbaga magulo ng kaaway, kumbaga ng kaaway ng ibang taong malapit sa atin, upang tayo magkasala din. Nakakalungkot minsan kamag-anak pa ito, minsan sa loob pa ng bahay, Naalala ko lang itong story. One day, nung ako pa nagtuturo pa sa school, meron akong bata na binigyan ng yellow card. Tuloy si yellow card, it is a warning card. Warning card po na siguro may ginawa siyang mali, something like that. Or warning na, next time ko na ulit ito. The kid is wearing backless dress. Ano ba tawag yung naka-strap na gano'n? May meron namang sleeve, pero itang bakong na outfit pa. Parang magpapabakong na. Tapos naka-backless siya. Sabi ko, it is violation of the school. I'm gonna write you a yellow card. So give it to your mom, and next time don't wear it again. And I gave the letter to the kid Friday, because Friday is Freestyle Day. Pagdating ng Monday, may magulang na sumugod sa akin. And telling na hindi ko daw dapat pakailaman ang kasuotan ng kanyang anak. Wala daw mali sa kasuotan ng kanyang anak, ang mali daw ay nasa mata ng tao na tingin sa kanya. And I said, okay, anak mo yan. May thesis akong ginagawa. I could na dalawa ko ang course ko ngayon. Sabi ko, dalawa ang course ko. Hindi pa ako graduate sa isa. I have no time and energy to argue with you. But it is against the school policy. Hanggang sa makahabot sa principal, pero yung principal ay agree naman sa akin. At nakakalungkot lang. Because rather than teaching her child, to be very modest, siya pa mismo ang nagtutulak sa kanyang anak para maging anong tawag sa word na yun? Hindi naman yung indecent, pero opening gates for indecent things. Minsan, mga kaibigan malapit sa atin. Huwag ka muna sumimba. Isang linggo lang naman eh. No. If the devil should not penetrate you, the devil will use someone to penetrate you. At ito yung mga taong hindi mo matatanggihan. May isa rin pag-aaral na ang bata ko ay nahuhubog sa kanyang community. Kung ano yung kanyang community, ganun din po yung kanyang kalalabasan. Most likely, ganun ang kanyang kalalabasan. Kaya kung nakapasin niyo as parent na hindi magandang inyong komunidad, you better run from it. Don't stay. Para sa mga anak mo yan. In the statistic of 2012 against people who is violent, ito yung sinasabi sa statistic. 72% of those people who committed the crimes witnessed crimes when they were young. Sabi ng bata pa lang sila, ay nakakakita na sila ng gantong krimen at nagiging normal sa kanila. So if you don't want your son or daughter to grow up like that, lipat ka ng lugar. I highly encourage that. Lumipat ka ng lugar.
Malaking parte po ang komunidad. Kaya naman yung kita ko, palipat-lipat kami ng bahay mo. Kuwari, meron kami kapitbahay na sanggol, may kapitbahay kami na mag-asawang lagi nagkaaway. Masaya ko yung inconvenient lang sa kanya, lumilipat kami. Pare-pares lang naman yung lugar ng lilipatan namin, pare-pares lang yung itsura, pare-pares lang naman squatter house. Minsan nakakahapa. Pero I really thank God. Kasi kahit siguro lulipat ng tita ko, hindi niya ako niluto sa prayer, baka hindi ako naging ganito ngayon. Na-share pa lang naman. Let's go back to Ananias and Sapphira. They try to fool people. That's one of their sin. And they did not just people, but they wanted to fool God. Napastangan ng Panginoon in verse 9 and verse 10. And next time, if you think about Ananias and Sapphira, the next time you find yourself thinking, if it's anybody else's business what I do, what I do affects me and only me. Hindi po. Lahat ng iyong desisyon na ibinigay at pinaubaya sa Panginoon, and I believe, pinaubaya niyo naman ang buhay niyo sa Panginoon ngayon, hindi niyo po pumayari. Your decision is also the judgment on your lives. Yan, mag-ingat tayo. On our third point, we see the consequences. In verse 11, so great fear came upon all the church and upon all who heard these things. Nakita nila at narinig nila. Ano naramdaman nila? They have the great fear. Matinding takot. Napakatinding takot. Kung makita ka, wala naman dugo pero biglang namatay. Biglang bumulagta. Hindi nang isa, biglang bumulagta. Talagang matatakot ka. Nahilag ka ng sultanan nito, talagang matatakot ka. It was a shock to the church. It shook the church. By verse 11, we see the first appearance of the first church. Simbahan. Unang verse po itong ginamit na sa term dito, sa Acts. Unang verse na ginamit ng salitang church in Acts chapter 5. Meaning, sila po ay kompleto, buo. At sila ay natakot. Ito ang shock na community. Kasi ang panahon na yun, nilidiscard nila sa labas. Namatay sa Ananias. Bakit? Hindi siya nagbigay ng tama sa Panginoon or nag-commit siya, hindi niya ginawa. Something like that. Or sinubukan niya dalayan ng tao ang Panginoon. And it shook the community. You know, God takes sin seriously. Ang Panginoon ko, wala kang nanguli ng kasalanan sa Kanya ay kalapastanganan sa Kanya. We take it seriously. Wala akong makakaligtas. It is not small deal. Everything is big deal pag sinabing kasalanan. Look at the cross na ginagawa ng Panginoon, Jesus Christ Himself, para namang dalhin ang lahat ng kasalanan natin. Kasama dyan yung mga maliliit na kasalanan ginawa mo. Hindi siya maliit, actually. Maliit lang sa mata mo, pero lahat, mong pisong ginawa mo ng bata ka, yan po ay dinala ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. And imagine how heavy the cross is. Kung saan siya ipinako. Imagine how hard does the Lord done in order for you na ikaw lang na ako ng piso lamang ay makapunta sa kanyang kaharian. So, every sin is serious sin. Walang maliit na kasalanan. Number 2, the time to take inventory is now. Kung kanina, pinag-usapan natin ng kasalanan, ngayon, pag-usapan natin ang iyong kakayahan. Ngayon na. Wala kang ibang araw, kundi ngayon na. It extends with warning. If you say that you accept Christ as your personal Lord and Savior, it is not possible for you to be a believer without action. You are not saved by your works, but you are saved by your faith, but you are commanded to work.
Ngayon na. Pagtrabahuhan mo na. Gampanan mo na yung binigay sa'yo ng Panginoon. Kasi kung hindi pa ngayon, kailan pa? Kapag baldado ka na, kapag hindi ka na nakakalas yung kama, o baka pagkarap mo ng Panginoon pag sinabi niya, anong ginawa ko po na binigay ko sa'yo? Na, sarap magbar eh. Sarap tumagtog, ang sarap sarap yung pag-chismisan 24/7. Masarap ng buhay eh. And what did you do to the life that I gave you? I give my life to the fullest. Then bam! The Lord will just struck you and go straight to hell. Because you didn't work with your faith. Sakit nun. Kaya nga natin yung lagi namin kinakanta, may the Lord find us faithful. May the Lord find us faithful. Through Jesus Christ, we have the salvation. But through our works, is an evidence of Christ in your heart. That's how the Lord will see you faithful. And also, never presume upon God's mercy. Seek His forgiveness. When we say do not presume upon God's mercy, huwag natin isipin na mapagpatawad naman ng Panginoon. Papatawarin naman ako ng Panginoon. Si Moses na nagamit yun na napakahabang panahon. Ibinigay ni Moses sa kanyang buong buhay sa Panginoon. Ito lang yung nakakasalan niya. Bukod siya ay nakapatay noon, pero nagkaroon pa siya isang kasalanan. Ang pagiging magagalitin. Kung ano tayo siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, hanggang dito ka na lang, you will not enter the promised land. Imagine po, 4 years, lakad ka ng lakad sa desierto, araw-araw, gabi. Samang-sari nung nangyari sa kanila, kinagat na sila ng ahas, sinuklaw sila ng ahas, bumuka na yung lupa, nagkaroon na ng bagong Diyos yung mga Israelita, yung golden bull, binigay niya sa kanya yung 10 commandment, nag-akit na siya ng Mount Sinai, nagbuka siya. Imagine na marami nangyari sa kanya, but the Lord gave justice. Hindi ka makakapasok sa promised land. It is just nagkasala siya. Siya po ay nagkaroon ng galit. The Lord will give justice to every single one of us. The Lord will prevail His justice sa lahat ng ating kasalanan. Lahat yan may kabayaran. At ang pinakauli na may kamatayan. If you're doing sin today, and you cannot look into the heart of the Lord, kung gumagawa ka ng kasalanan ngayon, hindi mo makita ang Panginoon, delikado ng kalagayan mo. This is the time for you to go back sa Panginoon. Because just like Ananias and Sapphira is, sila po ay nag-pray lamang na sila ay gumagawa para sa Panginoon. But the Lord knows your heart. It doesn't matter if you're a pastor like me, or a worker, or just an attendee of this church. What matters here is the Lord knows you more. Yan ang kilala ka ng Panginoon. And He knows your heart. That's why do not take the sin so little. Hanggat maaari mo ka magkakasala. Pero may good news ako mga kapatid. Medyo mabigat yung preaching na to. Sige namin ko para magkakita ko nasa naglalani ako. But there's a good news. It is now the time for us to recall our relationship sa Panginoon. How refreshing kaya? Oh, ngayon, maulan. Sino nakastay na sa bahay for the full week? Nasa bahay na po na full week. Kasi maulan di ba? Maulan. Let me ask you a question. Ilang chapter na ng Bible na nabasa mo? Take every moment to deepen your understanding sa Panginoon. That's the good news. Because He already gave you the instructions and His love and His word. Deepen your knowledge sa Panginoon. So that we could overcome those struggles that we are struggling with. To share you my struggle, ako po ay isang taong may ito ng ulo. Talagang, most of makikita mo nagka-trip ako. May ito ng ulo ko.
Talaga bumababa ako sa motor kapag may bigo sumisingit sa akin, bumababa ako sa motor. Nakikipag-away ako. And it's one of the struggle. Ano na yun? Ganun pa rin ako. Most of the time, ganun pa rin. And hopefully, I could overcome this. Pero alam mo yung ginawa ng Panginoon. Parang dahil ko masira yung motor ko. 2 linggo akong walang sakyan. Doon ko nakikita ito paano magpasan siya. Nakikita ko yung jeepney, nag-i-struggle, nagkukulas ng pawis, binibilang yung barya sa kanyang nalagyan ng barya. Inis-inis ako sa jeepney. Ang tagal kasi gumalang. Tapos, kukay yung traffic, tsaka mangyayari ng pasahero. Kukay yung green light, tsaka kukuha ng pasahero. Kalita na sa jeep. Pag nawawakan ako. Pag nawa, I understand them. Di ba yung president, di ko na iisipin ako minsan, bigla na sumisingit, bigla yung bili ko, bigla kumakain sa lupa, walang signal light. Pero doon ko narinig, mahirap na mag-drive ng tricycle. Noong sumasakay na ako ng tricycle. The Lord will change you. You just need to deepen your understanding and relationship with Him. I don't know your struggle is, but the Lord knew it. So this is my question for you. What is your next step? Anong kasunod mong action? You must deepen your relationship sa Panginoon. Wala pa rin pasok yata hanggang bukas. May pasok ba hanggang bukas? May pasok pa rin ba? Kami kasi kahit bukas may pasok kami. Di ko alam picture naman ako pero may pasok kami. May pasok pa rin bukas? If you have nothing to do, luto ko yung sankurado, then read the Word of God. That's the best moment you can take para sa Panginoon. And remember, the Lord knows your heart. Next week, ako pa rin to, is on Acts chapter 6 ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin paano gumagalaw ang Panginoon sa buhay ng bawat mananampalataya. On 23, we're going to be talking in Acts chapter 7 with Brother Geshe. It is so exciting chapter. And the next Sunday is chapter 8. And hopefully, hanggang October, matapos natin ito. Acts. Pupatapos. Tayo po natin na natin. Dear God, Heavenly Father, this morning, thank you, Lord, that you've given us the time, the moment to savor your word. Salamat, Panginoon, because you have reminded us na ang kasalanan, Panginoon, ay hindi lang maliit na kasalanan, kundi ito ay kasalanan at ito ay naglalayo sa aming Panginoon sa iyo. Lord, continue to rebuke us. Continue, O Lord, to help us to understand more of you than to understand more of ourselves. Panginoon, nililong niyo po kami kung any kind of temptation at kami man, Panginoon, ay mahulog sa gawa ng kaaway. You pray, O Lord, napakaingatan niyo po kami. Because we cannot do this on our own. Lord, we humbly giving ourselves sa iyo. Dahil hindi namin kaya, Panginoon, ang malakad. At ikaw, Panginoon, na mataas. At ikaw, O Lord, ang Panginoon, na may gawa ng langit at lupa. At pinaka-panginoon sa lahat. And I know you have the power, O Lord, for us to overcome our struggle. At muli, Panginoon, as we continue this day to worship you, we bless us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.